Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo dapat voluntaryong sumuko kasunod ng paglabas ng arrest order laban sa kanya ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ferdinand Marcos Jr. nangakong tututukan ang paglaban sa iligal na pogo. At former United States President Donald Trump sugatan matapos ang nangyaring shooting sa kanyang campaign rally sa Pennsylvania nitong weekend. Martin Romualdez ang agarang pagpasa sa panukalang 2025 national budget. Inaasahan namang isumite ng Department of Budget and Management ang 6.352 trillion peso National Expenditure Program sa Kongreso sa July 29. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. 6.352 trillion pesos ang halaga ng panukalang pambansang pondo ng Marcos administration para sa taong 2025. 10% na mas mataas ito sa 5.768 trillion peso budget ngayong taon. Inaasahan ng Kongreso na isusumiti ito ng Department of Budget and Management sa July 29, isang linggo pagkatapos ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, handa at determinado ang House of Representatives na maipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago ang session break sa September 2024. Titiyakin din ito ang napapanahon na transmission ng spending bill sa Senado. Bukod sa 2025 national budget, committed din ng Kamara na ipasa ang iba pang priority measures ng PBBM administration. Batay sa liderato ng Kamara, ito ay upang matiyak na naaksyonan ng Kongreso ang lahat ng mga kinakailangang panukala upang suportahan ang pag-unlad ng bansa. Sa ikatlong SONA ni PBBM, inaasahang muli nitong ilalatag ang mga pangunahing legislative measures na kinakailangan upang tugunan ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng Pilipinas. Umaasa naman si Speaker Romualdez na magkakaroon ng mas maigting na ugnayan ng Kamara sa Senado sa ilalim ni Senate President Francis Chis Escudero. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat voluntaryong sumuko si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kasunod ng paglalabas ng arrest order laban sa kanya. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sumuko na lang. Iyan ang pananaw ni Senator Sherwin Gatchalian kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban sa kanya. Ayon sa mambabatas, dapat mag-voluntary surrender na lang ang suspendidong alkalde dahil sigurado naman anyang batid na nito na may arrest order laban sa kanya. Nitong Sabado, inihain ng Office of the Sergeant at Arms o osaan ng Senado katuwang ang Philippine National Police ang arrest order laban kay Guo sa kanyang farm sa Bamban-Tarlac, ngunit wala ito doon. Pinuntahan din ng ilang pabrika ng pamilya Guo sa Valenzuela, Balintawak at Bulacan para ihain ang arrest order sa mga kaanak ng alkalde na sina Jiang Guo at Wen Yilin na sinasabing magulang ni Mayor Guo at mga kapatid nitong si Sheila, Wesley at Seaman Leal Guo, ngunit hindi rin sila natuntun doon. Sinubukan ding ihain ang arrest order kay dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan, ngunit wala rin ito sa nakasaad na address. Ang tanging personal na natagpuan ng USAA ay si Nancy Gamo na sinasabing accountant ni suspended Mayor Guo. Dinala si Gamo sa Senado at sumailalim sa medical check-up para matiyak na nasa maayos itong kondisyon. Kasalukuyang nakadetine sa loob ng Senado si Gamo. Hindi pa tiyak kung kailan muli magkakaroon ng operasyon ng USAA para sa paghahanap kina suspended Mayor Guo at iba pang pinaaresto ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais paimbestigahan sa Kamara ng ilang kongresista ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation o NBI na nasa 200 peking birth certificates na ipinagkaloob ng Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur sa Chinese nationals.
Batay sa NBI Region 11 Director, inisyu ang mga peking dokumento mula taong 2018 hanggang 2019. Ayon kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, House Assist Majority Leader, kailangang palakasin ang legislative framework upang matiyak ang istriktong verification process sa issuance ng birth certificates. Nababahala naman si Zambales 1st District Representative Jefferson Conggun sa posibilidad na may kaugnayan sa kriminal at drug syndicates ang mga Chinese national na na-issuehan ng peking dokumento. Samantala, nais namang malaman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, House Assistant Majority Leader, kung may backer ba ang mga ito. Tinuligsari nito ang anyay kawalang respeto sa ating national security at sovereignty. July 9 nang arestuhin sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Davao City ang isang Chinese national dahil sa paggamit ng peking dokumento. Posibleng nasa bansa pa rin si suspended Bamban Mayor Alice Guo at ang mga kapwa nasampahan ng reklamo ng human trafficking sa iligal na pogo sa Bamban Tarlac. Ayon sa Bureau of Immigration, maging ang pinaghahanap na si Apollo Kibuloy ay wala pa ring travel record paalis ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Wala pang namomonitor ang Bureau of Immigration o BI na lumabas na ng bansa ang religious leader na si Apollo Kibuloy at si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Batay sa latest travel records ng BI, hindi pa nila namomonitor na dumaan sa mga pantalan at paliparan paalis ng bansa si Mayor Guo at mga kasama nitong akusado sa human trafficking dahil sa illegal na pogo sa Bamban Tarlac. So far po doon sa records natin kay Mayor Alice Guo and Guo Huaping, wala po tayong nakikita na recent travel records niya palabas po ng bansa. Pero ayon kay Sandoval, dahil lookout bulletin lamang ang inisyu ng Department of Justice, maaari pang lumabas ng bansa sina Mayor Guo kung wala silang ibang kaso. Although tandaan po natin na lookout bulletin lamang po ang in-issue sa ngayon, ang ibig sabihin po noon ay maaari pang lumabas ng bansa yung mga nakalista doon kung sila po ay walang ibang kaso dito sa Pilipinas o walang ibang violation na encounter dito po sa Pilipinas. Nag-utos na ng pag-aresto ang Senado kay Mayor Alice Guo dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa kanilang pagdinig. Samantala, wala ring namomonitor ang Bureau of Immigration ng paglabas ng bansa ni Apollo Kibuloy. Matatandaang may nakapataw na 10 million pesos na reward sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng religious leader. So far po, wala pong recent travels. Pastor Apollo Kibuloy po. Wala po tayong nakikita na recent travels pa niya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng mga residente sa Central Luzon ukol sa paglipana ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa naturang rehiyon. Ayon sa Pangulo, tinututukan na ito ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ng kriminalidad at iligal na gawain tulad ng may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Niño phenomenon sa San Fernando, Pampanga. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at iligal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Ayon kay PBBM, isang task force na ang binuo ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang labanan ng iligal na pogo. Bukod pa ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata
ang illegal na droga. Hindi tinukoy ni Pangulong Marcos sa mga iligal na aktibidad na nakaugnay sa Pogo. Ngunit kamakailan, 2 high-profile raids ang isinagawa ng mga otoridad sa Pogo Hubs sa Central Luzon. Isa sa Bamban Tarlac noong Marso at isa naman sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa naturang Pogo Hubs, naisalba mga dayuhan at Filipino workers. Pinaniniwala ang sangkot ng mga Pogo na ito sa human trafficking at iba pang mga paglabag sa mga umiiral na batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamo ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nag-aakusa sa kanya na tumanggap umano siya ng malaking halaga ng pera mula sa South Korea na maglabas ang mga ito ng sinumpaang salaysay. Una nang naglabas ng affidavit of denial si Garcia sa issue. Narito ang report ni Dante Amento. Malisyoso at bahagi ng demolition job. Ito ang iginiit ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa lumabas na isyong tumanggap ng 1 bilyong piso ang isang opisyal ng COMELEC. Una nang sinabi ni Garcia na walang iba kundi siya ang pinatutungkulan nito. Hamon ni Garcia sa nag-aakusa na tumanggap umano siya ng pera galing sa South Korea na maglabas ito ng sinumpaang salaysay o sworn affidavit. Dagdag pa ni Garcia, nag-issue na siya ng affidavit of denial para makasuhan kung nagsinungaling siya. Sana po yung mga nag-aakusa, magkaroon din sila ng pinanumpaan na statement para din mabawian naman o mapailan din ang kaso kapag nagsisinungaling para maparusahan din. Para maparusahan ako kung nagsisinungaling. Si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang unang naglabas ng issue sa media sa kanyang press con hinggil sa opisyal ng COMELEC na tumanggap umano ng pera. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Noong 1 linggo ay sumulat na si Garcia sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Hiniling nito sa AMLAC na imbestigahan ang anyay paninira sa kanyang pangalan na tumanggap umano ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng 49 na offshore accounts tulad sa Singapore, China at Amerika. Nag-issue na rin siya ng waiver para pabuksan ang mga nasabing account na umano'y nasa ilalim ng kanyang pangalan. Dagdag pa nito, kasama rin sa nag-issue ng waiver ang kanyang asawa. May sulat na rin si Garcia sa National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan din ang issue. Imbestigahan sino ang nagkakalat. Number 2, imbestigahan tama ba yung mga akusasyon na yan? Talaga bang may bank accounts na yan? Kay Garcia ba yan? Paano nagsimula? Magkano ang laman ng meron? Muling binigyang diin ng opisyal na wala siyang foreign bank accounts. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang dating senador ang napupusuan pa rin ng mga botante na iboto para sa darating na 2025 midterm elections. Batay sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia nitong Hunyo, pasok pa rin sa top 12 na mga napipisil na iboto bilang senador sina dating Senate President Tito Soto at former Senators Manny Pacquiao at Ping Lacson. Nananatili namang leading sa survey si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, habang pasok naman sa top 5 sina Senator Pia Cayetano, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Pasok din sa top 12 sina Senator Amy Marcos, former Manila Mayor Isko Moreno at sina Senator Bato de la Rosa at Bong Revilla. Isinagawa ang survey mula June 17 hanggang 24. Inihayag ng Land Transportation Office o LTO na wala nang dapat backlog ng driver's license sa mga naisyuhan ng papel na lisensya. Ayon sa LTO, napadalhan na lahat ng kanilang opisina sa buong bansa ng supply ng plastic cards na ginagamit sa pag-iimprenta ng plastic driver's license. Naritong report ni JP Nunez. Mayroon ng sapat na supply ng plastic cards ang mga licensing office ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa, ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II.
Sa pahayag ng opisyal, sinabi nito na dapat ay wala nang may hawak ng papel na driver's license dahil natugunan na ang lahat ng backlog. Ngunit batay sa datos ng ahensya, mayroon pang nasa 5% ng milyon-milyong na-isyuhan ng papel na lisensya ang hindi kumukuha ng driver's license card. Dahil dito umaapela ang LTO sa mga motorista na palitan na ang mga papel na lisensya. Maaari umanong mag-message sa kanilang action on the spot Viber account ang mga motorista na hindi pa nakakakuha ng driver's license card. Sa Viber number ng LTO na 0929-2920-865, pwede nilang ipadala ang nascan o picture ng papel na lisensya. Ayon kay Asek Mendoza, agad nilang ipiprint ang driver's license sa kanilang central office at bibigyan ng opsyon na pwede itong ipa-deliver sa pamamagitan ng accredited courier service ng LTO. Matatandaan na nito lamang Abril ngayong taon muling nakapag-issue ng driver's license card ang ahensya matapos nitong mag-release ng mga papel na lisensya noong nakaraang taon dahil sa iba't ibang issue sa supply ng plastic cards. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-overshoot o lumampas sa runway ng Busuanga Airport ang isang eroplano ng Philippine Airlines o PAL kahapon July 14. Ayon sa PAL, galing sa Mactan Airport ang PAL Flight PR2680, sakay ang 53 pasahero at 4 na crew ng eroplano. Kinumpirma rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na walang nasugatan sa insidente at ligtas na nakababa ng eroplano ang mga sakay nito. Noong Sabado, July 14, isang Cessna plane naman ang lumampas din matapos maglanding sa Plaridel Airport ayon sa CAAP. Bumangga pa ito sa gilid na bakuran at kalapit na residential property na walang tao. Nagtamo ng minor injuries ang piloto ng eroplano habang hindi naman nasaktan ang kasama nito na isang estudyanteng piloto. Ayon sa CAAP na magsasagawa ang ahensya ng investigasyon kaugnay sa pangyayari. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa oras na ito. Sakuhan ni Alberto Orag sa Welcome Rotonda. Makikita po natin dito po sa ating right side ng ating screen ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Nagkakaroon lang po ng kaunting pag-ipon o pagbagal ng daloy ng mga sasakyan dahil sa 200 na umiikot po dito sa ating rotonda. Sa left side naman po, going to Quezon Avenue, at sa kanan naman po, papuntang Espanya, Manila. Sa live feed ni Daniel Yanga sa Commonwealth Avenue, makikita po natin sa right side ng ating screen, going to Quezon City Circle, ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa left side naman po, ay ganun din maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa EDSA Bagong Barrio, makikita po natin sa ating video sa right side ng ating screen, going to Monumento, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan, although umuunti-unti na po ang pagbigat ng daloy at nagkakaroon na po ng kaunting pag-ipon dito po sa ating mga U-turn. Pero po sa ating left side, going to Balintawak, ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Narito naman ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa Balintawak Toll Plaza ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan on both sides. Gayon din po sa Mapulang Lupa sa Valenzuela. Although makikita po natin mga kasangbahay dito po sa left side ng ating screen sa mga paluwas po ng Maynila ay may kaunting pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan. Sa mga papunta naman po ng Bulacan ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Mindanao Toll Plaza ay on both sides maluwag po ang daloy ng mga sasakyan at nagkakaroon lang po ng kaunting pagbigat dito po sa ating toll gates. Sa May Kawayan, makita po natin mga kasangbahay, mga paluwas po ng Maynila ay bumper to bumper na po ang daloy ng mga sasakyan.
Makikita po natin sa left side ng ating screen, sa mga pauwi po ng Bulacan ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Habang sa Bukawi Toll Plaza, maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan going to Manila and going to Bulacan. At sa San Fernando Interchange ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa drone video naman ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road sa Cebu City, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Talisay at Basak, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Kinundina ni US President Joe Biden at iba pang mga government officials ng Estados Unidos ang nangyaring shooting sa rally ni dating US President Donald Trump. Ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Sinabi ni US President Joe Biden na plano niyang kausapin si former US President Donald Trump matapos na maganap ang isang shooting sa kaniyang campaign rally sa Pennsylvania ngayong weekend kung saan sugatan ang dating Pangulo. Kalinsabay nito ay kinundina naman ni President Biden ang naging pag-atake kay Trump. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Sa social media platform na Truth Social, sinabi ni Trump na nagkaroon ito ng sugat sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tainga matapos ang pangyayari. Nabaril naman ng US Secret Service agent ang suspect na bumaril kay Trump at na-recover naman ang isang AR-15 style semi-automatic rifle. Ayon sa statement ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kinilala nila na si Thomas Matthew Crooks, isang 20-year-old mula sa Bethel Park, Pennsylvania, na sangkot at napatay sa anilang assassination attempt laban sa dating Pangulo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at hindi pa rin tiyak ang motibo ng pamamaril. Nasawi rin ang isang spectator sa event habang dalawang tao pa ang critical injured ayon sa pahayag ng US Secret Service. Samantala, nagbigay din ng suporta ang ilang mga government official sa dating Pangulo, partikular na sina California Governor Gavin Newsom, former US President Barack Obama, VP Kamala Harris at former President Bill Clinton. Kalinsabay nito ang pagpapasalamat nila sa United States Secret Service, first responders at local authorities. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo, July 14, ang kanyang well wishes para kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nasaktan sa isang assassination attempt sa kanyang rally sa Pennsylvania nitong Sabado, July 13, oras sa Amerika. Sa kanyang post sa opisyal na X account kahapon, sinabi ni PBBM na ikinagagalak nitong matanggap ang balita na ligtas at nasa mabuting kalagayan si Trump matapos ang insidente. Bilang kasama naman ng lahat ng mga taong nagmamahal sa demokrasya sa buong mundo, pinatikos ni Pangulong Marcos ang lahat ng uri ng karahasang pampulitika. Binigyang diin din nito na ang boses ng tao ay dapat laging mangibabaw. Nakiisa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkondena sa tangkang assassination kay former United States President Donald Trump habang nagsasalita sa isang campaign rally sa Butler, Pennsylvania, bandang gabi nitong Sabado, July 13. Sa inilabas na pahayag ni Duterte, sinabi nitong isang wake-up call ang nangyaring pamamaril kay Trump na hindi ligtas ang sinuman kahit ang dating presidente at presidential candidate na nasa isang pinakamakapangyarihang nasyon sa mundo.
Ayon pa kay Duterte, nalagay sa panganib ang Pilipinas dahil sa mga pulisiya ng Amerika sa ilalim ng Biden administration, partikular na ang paglalagay ng missile system sa Ilocos Norte. Hindi anya biro ang pag-aalalang dulot nito sa mga Pilipino dahil magiging punteriya ang bansa oras na sumiklab ang giyera. Sa huli, sinabi ni Duterte na umaasa ito sa mabilis na paggaling ni Trump sa kanyang tinamong sugat. Umaasa rin ito sa mabuting maidudulot sa Pilipinas ng resulta ng paparating na eleksyon sa Amerika. Plano ng DICT na lagyan ng restriksyon ang free public internet service na nakaistasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Bunsod ito ng mga pag-abuso sa paggamit ng free wifi na layong ipagamit sa mga mas produktibong pamamaraan. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Umabot na sa 13,000 sites nationwide ang nabuksan na para sa programa kaugnay sa Free Public Internet Service o Wi-Fi. Binuksan ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga pampublikong lugar gaya ng mga public hospital, educational institution, government office, transport terminal, plaza at public market. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Oy, nasa 9.8 million users na ang nakinabang sa libreng internet. Magaling naman anya mga Pinoy sa paggamit ng teknolohiya, ngunit tila naaabuso ang free wifi. Some people actually really abuse the free wifi. No? They go and watch movies or whatever, and then ang nangyayari, bumabagal dahil yung mga kapitbahay nila hindi masyado makagamit ng free wifi dahil puno, no? Traffic dahil puro videos ang mga dina-download nila. Paliwanag ng kalihim, wala pang mga restriksyon sa paggamit ng free wifi nang simulan nilang italaga ang serbisyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya nais baguhin ng ahensya ang kalibrasyon ng mga free wifi service upang magamit ito sa mas produktibong paraan. So, we may start blocking or restricting the free wifi to access online education sites, telemedicine sites, e-commerce sites, but not the sites that are non-productive. Target ng DICT na makapagbukas ng hanggang 125,000 sites para sa free wifi sa mga public areas sa buong bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pakikipagtulungan ng De La Salle Santiago Zobel School sa Data Science and Technology Corporation, naisagawa ang Summer Robot Games International Open 2024 at Youth Robotics Convention. Ito ay isang aktibidad na nagbubukas ng oportunidad sa mga batang may interes sa robotics. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Higit 500 kabataan mula sa 80 paaralan sa buong bansa ang nakilahok sa Summer Robot Games International Open 2024 at Youth Robotics Convention. Ayon kay Pinky Legaspi, ang Vice President ng Data Science and Technology, isang kagalakan para sa kanila dahil kumpara ng mga nakaraang taon ay mas marami ang public schools na lumahok ngayong taon. Because we have more public schools, mas maraming government or students coming from the public sector ang nakikinabang sa robotics technology. That means yung technology natin, hindi lang siya dun sa mga can afford na pumapasok yung government support para ma-bridge naman yung mga bata na hindi sapat yung kakayahan para makabili ng robot or makapag-aral ng robotics. Ngayon nagkakaroon na sila ng opportunity para makasabay sa mga nag-aaral sa mga private schools. Paliwanag niya, ito ay isang magandang pagbabago sa sektor ng edukasyon dahil mas nakikita ang pagkakapantay-pantay ng lahat pagdating sa robotics. Bukod dito, ang mga nanalo sa Summer Robot Games International Open 2024 ay magiging parte ng Philippine Robotics Team na lalaban sa ibang mga bansa ngayong taon. Kapag nanalo sila sa competition na to, sila ay magiging part ng Philippine Robotics Team na lalaban sa Global Robotics Competition in the Philippines, World Robot Games in Singapore, International Robot Olympiad in Busan, Korea, and URCR Tech Challenge in Osaka, Japan.
Aniya isang malaking karangalan para sa mga kabataang nanalo na maging kinatawan ng bansa sa iba't ibang laro sa larangan ng robotics. Ngayon, inaasahan ng Data Science and Technology at De La Salle Santiago Zobel School na mas marami pang kabataan ang maenganyong matuto ng robotics. Ito ay upang mas dumami pa ang mga kabataang lalaban sa mga international na kompetisyon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Department of Tourism ng mas mataas na kita sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Umakyat naman sa 6.21 na milyong trabaho sa sektor ng turismo ang naitala sa Pilipinas noong 2023. Narito ang report ni Harry Ilaga. Umakyat sa higit 282 billion pesos ang kita ng turismo ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng 2024. Ayon sa Department of Tourism, 32% itong mataas kumpara sa 212 billion pesos na nakolekta sa parehong panahon ng nakaraang taon. Kita po natin na meron ng epekto yung mga programa ng administrasyon ng ating Presidente, Ferdinand R. Marcos Jr. to ensure that Philippine tourism recovers and resurges and napatuloy po yung Pilipinas bilang isa sa mga preferred destinations ng ating mga turista. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng Pilipinas sa iba't ibang travel expo ay naipakilala ang ating bansa bilang isa sa kilalang tourism destination sa buong mundo. At sa tulong din ng Enhanced e-Travel, mas pinabilis nito ang sistema sa pagbisita ng mga turista sa bansa. Isang one-stop shop electronic travel application system kung saan ang health declaration, departure at arrival form at iba pang dokumento ay maaaring isumite online. Samantala, batay sa Philippine Statistics Tourism Accounts, umakyat sa 6.21 milyon trabaho sa turismo ang naitala sa Pilipinas noong 2023. Mas mataas ito ng 5.84 milyon noong 2022 at hindi nalalayo sa 6.3 milyon target sa employment sa turismo para sa taong 2028. Dagdag pa ng DOT, tumaas din ang Tourism Direct Value Added o ang kontribusyon ng turismo sa ekonomiya. Mula 1.41 trilyon pesos noong 2022, halos 48% ang tinas nito o umabot sa higit 2.0 trilyon pesos noong 2023. Travel brings happiness and joy to one's life. And nakakatulong din po tayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-travel natin. Dahil every time na nagta-travel tayo, tutulungan natin yung ating mga hotel industry, ating transport sector, pati na rin po yung ating mga local vendors. Tiniyak naman ng DOT na payapa at ligtas na bumisita sa mga tourist destination sa bansa. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malugod na tinanggap ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang responsibilidad ng pagiging host ng Lost and Damaged Fund Board. Ito ay bilang pakikiisa sa lahat ng mga bansa gaya ng Pilipinas na apektado ng climate change. Narito ang report ni Jedne Resina. Siniguro ng Department of Environment and Natural Resources na mas mabilis ang magiging access sa pondo ng mga bansang nakararanas ng epekto ng climate change. Ayon kay Environment Undersecretary Annalisa Te, ang Loss and Damage Fund ay mas mabilis kumpara sa mga regular funding na kasalukuyang mayroon ang ating bansa ngayon. Aniya target nitong maipabot sa mga lokal na pamahalaan o mismong hanggang sa mga komunidad upang mas maramdaman ito ng publiko. The way that they are designing the Loss and Damage Fund is really looking at direct access modalities such that local communities will be able to have faster access. Ang Loss and Damage Fund ay isang global finance mechanism upang tulungan ang developing countries gaya ng Pilipinas sa pagharap sa mga epekto ng climate change. Pondo ito mula sa developed countries o mayayamang mga bansa gaya ng United Arab Emirates, Germany, Japan, Italy at iba pa.
na ibinibigay para ayusin ang mga naging problema sa kapaligiran dahil na rin sa industrialisasyon. The adverse impacts of climate change are supposed to be supported. The impacts, whether it's damage to infrastructure, to property, to agricultural productivity, or the non-economic losses, non-economic meaning loss of lives, injuries, loss of cultural heritage, displacement. These are all covered in the fund. So it's going to be not just what we know as projects. Kaugnay nito, ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, isang karangalan na mapili bilang host ng Loss and Damage Fund Board. The significance for us would be the opportunity for the Philippines to provide the voice of the most climate vulnerable. Hindi po lahat ng marami po tayong climate vulnerable countries, totoo lang. At this point, the Philippines has been given that recognition to be able to represent these countries on the board as well. Sa kasalukuyan, mayroon ng $700 million pledge mula sa developing countries, ngunit buo ang loob ni Secretary Loizaga na madadagdagan pa ito dahil hindi pa tapos ang pag-uusap kaugnay sa nasabing pondo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs, chapter 18, verse 8 na nagsasabi, "The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly." Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Tuwing mainit ang panahon, inaasahan na rin na tumaas ang konsumo ng kuryente. Dahil extra effort ang cooling system ng appliances, mas malaki ang kailangan nitong supply ng kuryente. Ito ang ilang tips para makatipid sa konsumo ng kuryente. Linisin ang appliances tulad ng electric fan o air conditioning units para hindi mahirapan ang makina nito at hindi malaki ang electricity consumption. Isarado ang mga ilaw kung hindi naman kailangan. Mag-unplug ng appliances kung hindi naman ginagamit. Iwasan na matagal na nakabukas ang pintuan ng refrigerator at siguraduhin na nakalapat itong mabuti kapag nakasara. Ito ang ilang tips para makatipid sa kuryente mula sa UNTV, your public service channel. Our heart is one of the most vital organs in the body. An adult heart beats 72 times a minute, 38 million times a year, and 2.5 billion times in a lifetime. Are you at rest? No, not your heart. The heart muscles work twice as hard as the leg muscles of a person running. With all its hard work, our heart needs our proper care. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng East Valley Fault? Ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa East Valley Fault. Sa lalawigan ng Rizal, kasama ang mga barangay sa San Mateo, Ampid 1, Dulong Bayan 2, Ginayang, Gitnang Bayan 2, Malanday, Mali at Santa Ana. Sa Rodriguez, kasama ang mga barangay ng Burgos, Macabud, San Jose, San Isidro at San Rafael. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa East Valley Fault o may 5 metro ang layo mula sa fault line na kung maaari ay lumikas o kaya naman ay siguraduhing nakahanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa panahon ng kalamidad, mahalagang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV.
Good news po sa mga kasambahay natin, lalo sa mga motorista. Nakasmile na tayo dahil matapos ang 4 na consecutive weeks na dagdag presyo, magpapatupad naman ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 60 to 80 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 90 sentimos naman hanggang piso at 10 sentimos ang inaasahang rollback sa presyo ng diesel. Habang ang presyo naman ng kerosene ay matatapyasan ng 1 peso and 10 to 20 centavos. Kaya hintayin nyo na po ang oil price rollback bukas bago kayo magpa-full tank para makapagtipid-tipid din. Kasi malaki din ang piso rin pag sa mga diesel. Ito na hinihintay natin. Finally, magkano na ba yung price range ngayon? Di nga eh. Kasi nga di ba nasimula nung 4 na linggo nga na almost parang every week, piso. So magkano na ngayon naglalaro? 60 plus na rin. 60 plus. Kaya ang namimiss ko ng mga panahong 40 plus lang. Paunti-unti. Kasi hindi ko napansin na 4 na ano. Although yun nga, di ba before parang every Monday, ang advisory natin, oil price hike, oil price hike. 4 na linggo pa lang tumaas yung mga presyo ng gasolina at ng mga diesel. Alam mo, next week may another piso ulit. At mas ulit. Malaking bagay din yung piso. Kaya nga, yung 4 na piso na yun, di ba? Na kapag sa isang buwan, over the span of a month yun eh. Sa isang buwan na gagamitin mo yung sasakyan mo, yung 4 na piso in-increase na yun. Kailangan mo talaga mag-adjust na naman. Kaya isip ko pagka allotted lang talaga per month yung pagkasaktuhan lang, no? Ano yung ilalakad ko na lang yung titira? Iikliin mo na lang. Tapos meron nga ako may nakita, hindi ko alam kung technique ba to ng ibang mga motorista rin. Kasi nung nakaraang linggo, lumabas din kami. Tapos, may mga alam silang pagasolina na medyo mababa yung yung presyo. Tapos, hindi masyadong sikat yung pangalan. Nasa liblib na lugar. Oo, yung mga tago-tago. Ganon. Tapos, may naka-tempo pa na 58, 59, yung ganon. Kaya pero sabi ko, ay, ang galing nga. Pag mga ganitong pagkakataon pala lumalabas yung mga yung mga sigurista nating mga dyan, yung mga maabilidad, yung alam mo yung mga lugar-lugar kung saan may mga murang gasolina. Kaya nauso na rin ngayon talaga yung mga hybrid na sasakyan, no? Para kapag mabagal yung takbo mo, hindi ka nga naman gagamit ng gasolina. Kasi meron ako yung kaibigan ko, hybrid yung sasakyan niya. So yung isang full tank niya, umaabot ng 1.5 buwan. Kasi matipid daw talaga. Isang full tank? Oo, wow. Isa't kalahating buwan, isang full tank. Pero saan niya ginagamit? Parang office work lang? Ay, office bahay? Office work, tas nagta-travel din siya paminsan. So, matipid talaga siya. Yung iba, 2 weeks lang yun, full tank. Kaya benta nyo na yung mga sasakyan. Charot. Ilang problema? Medyo mahal nga lang talaga. Mahal. At saka, hindi daw siya ganun ka-efficient, lalo na kapag baha. Kasi syempre, pag baha, binaha ka, patay ka na. Bili ka na bago. Hindi siya aandar. Oo, mahirap. Tag-ulan pa naman ngayon. Oo, ito na simula na naman. Yung mga traffic ulit niya, ang problema kapag maulan. And speaking of traffic advisory naman sa mga motorista sa Pasig City. Simula po ngayong araw ay isasara na tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang Dr. Pilapil Street. Partikular na ang Sapang Liwanag Bridge sa Barangay San Miguel. Ito po ay para bigyang daan ang konstruksyon ng double-barrel reinforced concrete box culvert and road pavement. Inaasahang makukumpleto ang proyektong ito sa January 15, 2025. Pinapayuhan ng mga apektadong motorista na dumaan muna sa Mercedes Avenue. Samantala, simula naman po bukas, July 16, isasagawa tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw ang road rehabilitation na makakaapekto sa traffic flow sa Sandoval Avenue in Barangay Pinagbuhatan. Ang proyektong ito ng Department of Public Works and Highways ay inaasahan namang matatapos sa December 31, 2024. Matagal-tagal to mga kasambahay. Hanggang next year pa yung isa. Kaya mas maigi talaga maghanap na ng mga alternatibong ruta. Or kaya pumunta tayo dun sa mga page ng Pasig para malaman natin kung may mga nilaan ba silang mga lugar or saan ba yung mga magandang daanan kapag mga ganitong klase ng pagkakataon. Kasi katulad nung dito sa may EDSA, di ba, may inalot din talaga sila na isang street or talagang dadaanan ng mga motorista dahil nga dun sa inaayos na flyover. So, expect natin may
ganun din dito sa Pasig. Tapos, magtingin-tingin tayo sa mga social media accounts, yung mga official na mga accounts ng Pasig City. Oo. Ikaw ba dumadaan ka dito pag papasok ka sa school? Minsan. Ay, hindi. Pero mas mabilis sa loob eh. Oo. Ang problema nga kasi kahit na may mga alternative routes nga, ang problema nga, yung alternative route naman, yun naman yung sisikip. Oo. Kasi hindi naman siya meant para dun sa ganong high Maliliit volume yung na daan. traffic eh. Kaya ang problema, kahit maraming alternative, yung iba, marami naman actually pala, maraming pwede kang daanan. Pero yung iba, malayo naman, ang layo ng ikot mo. So parang titiisin mo na lang talaga yung traffic dun sa mga malalapit lang. Ganun pa rin. Kumbaga, ang asahan na lang natin talaga ay mas matagal yung biyahe natin. Yun na lang talaga i-expect natin para hindi tayo mali. Yung tingnan natin is, kung naayos naman siya, di ba? Maganda. Yung serbisyo na mabibigay niya rin sa tao. Saka dito, mapapractice yung natin, pasensya. Kahaba yung pasensya. Patience. ang pasensya. Oo. Eto, good news naman sa mga navotenyo. Murang gulay, prutas, food products, school supplies at iba-ibang gamit sa bahay ang maaaring bilhin sa kadiwa ng Pangulo at Descuento Caravan ngayong araw hanggang bukas. Magtungo lamang po sa Navotas City Hall grounds mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang programa pong ito ay handog ni Pangulong Bongbong Marcos katuwang ang Navotas LGU, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Isang paalala lamang po sa publiko na wala pang available na 39 pesos na bigas sa kadiwa. Naku, pero may nagpakalat na naman ng fake news. Yan pa naman yung inaasahan, di ba? Yung 39 pesos talaga na bigas. Kasi medyo mataas na nga ngayon, naglalaro na sa 50 to 55. Yan na yung mga pinakamurang bigas ngayon sa market eh. So kung medyo mababa lang yung sweldo mo, nasa minimum wage ka lang, mabigat talaga. Kasi di ba yung 1 kilo, ilang cups lang ng rice yun. Minsan isang saingan lang yung 1 kilo sa isang pamilya, lalo pag marami. Kaya talagang mabigat din para dun sa mga kasangbahay. Tsaka magandang tulong din to sa mga kadiwa stores natin, dun sa mga meron sariling mga tanim, may sariling mga products na ma-promote nga yung mga products na hindi pa nila kailangan pang ilapit pa sa kung sino-sino pang mga middleman. Galing sa kanila, pwede mo nang bilhin. Direct. Kaya punta na tayo dyan sa mga kadiwa stores. Bukas lang yan. Ito naman, bubuksan na po ngayong araw ang Access-Able Market 2024 sa Quezon City. Ito po ay handog ng QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office at QC Persons with Disability Affairs Office. Tampok sa Access-Able Market 2024 ang iba-ibang dekalidad na produktong gawa ng mga Persons with Disability o PWD-Q citizens bilang pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Para po sa mga interesado at gustong sumuporta, magtungo lang sa Gate 2 Covered Pathwalk, Quezon City Hall. Open po ito ngayong July 15 hanggang July 19. Para sa iba pang updates, i-follow ang official Facebook page ng QC Small Business and Cooperatives Development Promotions Office. Wow! Ang ganda nito, para din sa mga persons with disability. Kasi naalala ko din dati nung high school kami, merong mga nagbebenta rin sa amin ng mga products na mga pang dinedesign or pang mga disenyo sa bahay. Tapos naalala ko, parang 2 beses na may nagbenta sa amin. Tapos pareho silang PWDs. Tapos ang gagaling nila sa mga kumbaga yung mga intricate details ng mga decoration sa bahay na yung maliliit lang. Kasi naalala ko ang isa sa mga product doon is yung bote siya, tapos merong barko sa loob. Tapos kung paano binubuo na hindi pala siya, akala ko kasi before parang kumbaga yung bote is hahatiin talaga, didikit na lang. Sabi ko, syempre may marka na yun, di ba? Pero ginagawa pala nila, papasok sila ng stick dun sa bote, tapos parang tinatahi nila sa loob. Doon tapos talaga binubuo sa loob. Doon binubuo sa loob. Kaya nga na-realize ko yung mga ganong tao na kunyari, persons with disability nga, meron talaga silang talent sa isang specific na bagay na katulad dun yung pagbuo ng yung barko, tapos parang ang galing nila sa mga detalye, tsaka sa mga kamay, basta ganun. Ayun yung mga nakikita ko Kaya isuportahan natin, lalo na yung mga, since local products naman to, tsaka pag-support din natin sa kanila dahil yun nga, with yung persons with disability, meron silang mga kanya-kanyang pangangailangan, di ba? Kaya suportahan natin yung mga ganitong produkto, di ba? Enable niya. Kasi nga, di ba, yung nabanggit before ni Cecilyn, di ba, na yung disabled kasi before yung term, Diffable na. Kasi able naman sila, pero iba lang yung way nga nila. Kasi nakapanood din ako, nagluluto gamit
paa kasi nga wala siyang kamay. So kaya pa rin niya, pero iba lang yung ginagamit niya. May nakita ako nagda-drive eh. Oo, nakita. Karera pala, hindi drive lang. Nagkakarera, paa gamit. Anong wala sa kanya? Kamay, wala siyang kamay. Yung gamit niya sa gasolina at brake, isang paa, manibela, paa din. Wala automatic siguro yung sakyan. Pero kaya niya. Tsaka yung mga businesses, di ba nakakatuwa, meron na talaga nag-hire din kahit ng mga PP, bingi, di ba? Yun yung mga nag-assist sa'yo. Doon, ang sarap bumili sa mga gano'n, no? Ang sarap suportahan. Minsan sa malls. I'm there, ganyan. Eto, good news naman po sa mga Makatizens. Magsasagawa po ng free consultation for OWA benefits, claims, and assistance ang Makati Public Employment Service Office sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa mga interesado, magtungo lamang sa Overseas Help Desk sa Barangay Valenzuela, 2nd floor function hall ngayong araw mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Antabayanan niyo po ang susunod na Overseas Help Desk free consultation schedule sa official Facebook page ng Makati City. Para sa mga katanungan at iba pang concerns, tumawag lang sa Makati Peso sa numerong 8870-1233 o mag-email sa lrdmakatipeso@gmail.com. Abot pa, mag-aalas 8 pa lang, simula ito alas 9, kaya biyahe na tayo sa mga Makatizens natin. At syempre maganda i-follow nila yung mga social media sites ng mga LGUs natin para alam nila yung mga schedules kasi mahirap yan. Kunyari, ngayon mo nga lang nalaman, baka mamaya malate ka, hindi ka makaabot. O lalo na sa mga, yun nga, sa mga OFWs natin na siguro kasi talagang sa mga nagbabalak ng mga ibang bansa, kailangan nila talaga na pagdaanan yung mga ganitong processes kailangan para makaalis sila. Kasi iba yun, di ba? Yun na lang hinihintay minsan na, yun na, kasi minsan kilala ko kasi na umalis na siya sa trabaho niya. Kasi nga inaasahan niya, aalis na siya. Ay, ang problema, syempre, pag umalis sa trabaho mo, yung naipon mo, kumbaga, nagagastos mo throughout the day eh. Kaya, kumbaga, as soon as possible, mas maganda makaalis siya para makasweldo. Kaya, maganda maasikaso na kagad ng maaga para hindi maubos yung siguro yung mga nakatabi ng mga allowance o funds. Kaya magandang tunto sa mga OFW natin. Nanood kayo lagi ng Good Morning Kuya, syempre. Sa mga updates. True yan. Para naman sa mga Manilenyo na gustong matuto kung paano magpalago ng negosyo, mayroon pong libreng seminar ang Pamahalaang Lungsod para sa inyo. Ito po ay series of free training sessions at ang first training session ay nakaschedule po sa July 31, 2024. Araw po yan ng Miyerkules mula 8 a.m. to 5 p.m. Gaganapin ang seminar sa Palma Hall, Universidad de Manila, Cecilia Muñoz Street, Ermita, Manila, malapit po sa LRT Central Terminal Station. Sa mga gustong mag-participate, ang deadline po ng registration ay sa July 19, 2024. Huwag po ninyong palampasin ang pagkakataong ito mga kasambahay at sumali na dahil limited slots lamang po ang available. Para po sa karagdagang detalye, i-check lamang ang Manila PIO Official Facebook page. Napakagandang opportunity, lalo na dun sa mga gusto talagang mag-start ng negosyo or kaya yung sinasabi ni Joshua umalis dun sa mga trabaho nila, baka sa iba't ibang mga kadahilanan, gusto nila na magkaroon na, matry na magnegosyo. Mas maganda yung magkaroon ka ng kaalaman. Mas maganda na umattend ka sa mga seminars para magkaroon ka rin ng idea na kung paano mo sisimulan yung business mo. Mahirap kasi yung nangangapa rin talaga, no? Yung as in, wala kang ideya kung paano mag-start ng business. Pero dito, binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto, paano mas magandang makapagsimula. Eh di mas i-grab na natin yung opportunity, lalo na limited lang yung slot. Ang malaking value nito yung marketing tsaka branding ng mga ibebenta mo. Kasi diba, hindi yan basta-basta nakikita, sinesearch, nasusearch, diba? Kaya maganda rin to. May magtuturo talaga sa kanila kung paano ba yung tamang gawin when it comes to branding. Saka mahal ko yun mag-enroll sa ganyan. Yung mga sa seminar ka, tapos about sa business, pressure rin siya. Kaya pag may nakita kayong ganito na libre, tapos alam mo talagang marurunong yung magtuturo,
lubos-lubusin na natin. Kaya yung sinasabi ng mga ibang parang entrepreneur, di ba? Na huwag ka na mag-aral, diskarte. Huwag ka na mag-diploma. May mga ganun naman talaga yung sabi, di ba? Pero tinan mo, kailangan mo pa rin talagang dumaan sa mga pag-aaral pa rin. Although hindi lang dun sa mga conventional na pag-aaral mo sa school. Pero pag-aaralan mo pa paano patakbuhin yung business mo. So, mag-aaral ka pa rin. Hindi pwedeng walang learning eh. Kailangan may kailangan pag-aralan mo para magawa mo ng tama yung isang bagay na gusto mong gawin. Kaya hindi totoo na diskartehan mo na lang lahat. Totoo. Saka hindi totoo yung sinasabi na ang mga nag-aaral ay itinatrain para maging empleyado lang. Oo, isa yun sa mga Hindi, sinasabi diba? nila. Mali yun. Meron nga nag-aaral para matuto ng business. Kaya nga, di ba may business management na courses. Saka yung mga negosyante, nag-aral din talaga yan. True. Tsaka before, alam nyo ba yung education before, limited lang siya sa mga mayayamang tao before. Kapag mahirap ka, parang hindi ka makakapag-access ng ganyan knowledge, diba, education. Kaya maganda rin talaga may mga ganitong seminar. Kasi sa seminar, yung ibibigay sa inyong knowledge, may inaral na yan, isang sistema na yan. Kasi kapag nagsisimula tayo sa business, diba, dadaan ka sa trial and error, gagastos ka. Pero dito pag may seminar ka na, kumbaga may guide ka na kung ano yung susundan mo. Kaya maganda yung mga ganitong seminar. Tsaka yung mga programs din na nakakatuwa ngayon sa government na bukod sa seminar, papahiramin ka pa ng puhunan, Tapos diba? walang tubo. Diba? O, diba may mga ganyan. Kaya maganda rin na i-take advantage natin yan. Kasi baka kung hindi tayo mag-excel man sabihin natin sa corporate, baka sa business talaga tayo. Diba? Kaya dapat talaga umattend sila ng ganito kasi dun sa sinasabi mo dun sa mga government natin nagbibigay din sila ng tulong para pampuhunan ng mga negosyante. Hinanghihingi rin sila ng mga ganyan na nag-train ka ba talaga dito? Kasi syempre, kailangan i-make sure din nila na hindi masasayang yung ibibigay nila sa'yo. Kaya lubos-lubusin na natin. Libre, no? Free seminar yun. Libreng knowledge, kumbaga, sa business. Kasi mahirap na. Kayo, diba? Gusto mo rin mag-business eh. Nakakita ko nga sa'yo ng mga nakaraan. Nagtatanong-tanong na yan, ng mga nakaraan. Ano pang gusto mong business, boss? Marami, pero ayaw mo na sabihin. Kasi baka ma-spoil eh. Ma-spoil. Surprise pala. Surprise na lang. Surprise mo. Gugulatin mo kami dyan Gugulatin tayo. Na yan, may billboard na yan. Uy, grabe naman kayo. Hindi, pero makikita mo, viral na yan si Ian. Makakalat na sa social media. Diba? Usapan social media naman tayo. Gumagamit ba kayo ng social networking site na X o yung dating Twitter? Oo naman. Napaka-iconic ng i-tweet mo, no? Parang ngayon, i-X mo. X mo na lang. Alam ko ng tawag, pero dati i-tweet mo yung tawag eh. Kaya dati kasi isa lang yung short messaging service para sa publiko dahil limitado lang yung characters na mailalagay mo. Pero paglipas ng mga taon ay na-develop pa ito at mas dumami na rin ng features. Balikan natin na naging kasaysayan nito sa ating Today in History. July 15, 2006. Sa araw na ito ay inilunsad sa publiko ang popular na social networking site na unang tinawag na Twitter. Ngunit ngayon ay kilala na bilang X. Ang Twitter o X ay isang free online application na nagpapahintulot sa mga user na makapagbahagi ng short status updates. Una itong inilabas bilang Twitter o TWTR, ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay dinagdagan ito ng vowels at naging Twitter. Ang ideyang ito ay mula sa web developer na si Jack Dorsey, na kalaunan ay naging Chief Executive Officer ng Twitter. Siya rin ang kauna-unahang tao sa kasaysayan ng naturang social media website na nakapag-tweet ng message noong March 21, 2006. Noong una ay limitado lamang sa 140 characters ang isang message, ngunit makalipas ang ilang panahon ay ginawang 280 characters ang maximum limit. Nang araw na ilunsad sa publiko ang social media platform na ito noong July 15, 2006, ay mayroon lamang naitalang 224 tweets o messages. Mabilis naman itong naging popular at noong 2020 ay umabot na sa 500 milyon ang average tweets o posts sa site sa loob ng isang araw. At umabot naman sa 166 na milyon ang bilang ng monetizable daily active users. Noong 2022 ay binili ng South African-born entrepreneur na si Elon Musk ang Twitter sa halagang $44 billion. At makaraan ng isang taon ay binago niya ang pangalan nito at ginawang X. Ayan. May Twitter ba kayo? Ngayon wala na. Ako rin eh. May account lang pero hindi ko ginagamit. Ako hindi ko na alam. Parang na-hack na yung account ko. Iba na yata gumagamit, nag-update ng buhay ko. Pero before,
Hindi ko alam paano gamitin yung Twitter. Ako din. Kaya hindi ako nakapag-Twitter ng maaga kasi nahihirapan na akong intindihin. Ano siya? Kung ano ba yung sense, sige. Kasi yung iba, di ba nagsasabi, para lang siyang updating na app na parang, okay, naligo ako, gano'n. So parang hindi ko makita yung sense. Okay, bakit ko kayo i-update kung naligo ako or hindi? So parang hindi ko siya masyadong na-appreciate before. Ako na-appreciate ko lang yan, yung paggamit ng mga ganyan. Nung kay Mami Beth. Kailan ka pala nagsimula gumamit ng Twitter? Gusto na malaman. Oo nga. Yan ang importante talaga. Huwag grade. High school na, pero gumawa nga lang ako talaga ng account. Tapos yun lang, walang nakalagay na kahit ano. Parang nung nagsimula lang ako, yun lang. Pero last year kasi, nung kasama pa natin sila Mami Beth, ganyan, sinadjust niya yan sa akin, yung paggamit ng Twitter. Diyan daw ako magbasa ng mga news kasi sobrang bilis daw ng pag-update ng mga balita pagdating sa Twitter. So sabi niya, doon ka magbasa-basa ng mga balita kasi mabilis ang pag-update nila. So doon ko siya trinay ulit. Pero hindi sa Twitter talaga, yung bago ng yung partner ng Instagram, yung Threads. Doon ako ngayon nagtatry. Kasi medyo, alam mo yun, dumating kasi sa point itong Twitter, naging sobrang toxic niya. Na parang sa sobrang dami nung gumagamit, doon na nag-aaway-aaway, yung mga ganon. Di ba parang yung Twitter naman, depende naman yung feed mo sa following mo, di ba? Hindi naman siya yung parang TikTok na parang may explore page na parang pero random. later on kasi nagkaroon na rin siya ng algorithm na lalabas talaga, dadaan talaga siya sa lalo na kapag sikat yung tweet, ang bawa ang daming Dati kasi parang yung Twitter parang journal mo, parang ganun. Parang diary, parang post mo lang makikita mo, tsaka yung post ng mga fina-follow mo lang. Parang ganun lang yung before. Alam ko dati, diba? Kung sino yung i-follow mo lang, ay lang lalabas sa feed mo. Pero ngayon kasi, meron ng explore ng trending worldwide, yung mga ganun. Ay, ano po yung trending? Pero kailangan mo pa siyang i-click para makita mo. Wala siya dun sa may main page mo, di ba? Pero ngayon, sinasuggest na. Pero ngayon meron na sa homepage ng mga suggested na tweets. Kaya pero naging toxic nga siya kasi parang dami ko rin mga estudyante na doon nagra-rant sa Twitter. Parang lahat ng mga sama ng loob nila doon na nila. Kaya ang toxic, parang puro nega vibes yung makikita mo sa Twitter. So pagkatas mo dito, mag-Instagram naman daw para positive naman daw. Meron ba? Si pictures. Sabi nung may lumabas nga na parang counterpart nito, yan yung sa Threads. Tapos medyo ang gaganda, mga quotes lang yung lumalabas doon. Ang dami na lumipat talaga doon kasi nasa-toxican na sila dito sa X or sa Twitter. Tapos parang yung meron ng bayad, 'di ba? Yung paggamit yung parang doon sa verification kahit dati meron ka na ng ganun, ngayon magbabayad ka na rin para doon. Para malaban kung para ma-verify para verified ka na. Siguro maganda yun para sa mga yung mga business owners para malaman na legit ka. Tsaka sa mga government, 'di ba? Government news, 'di ba? Importante. Kasi mga puro fake news yung makikita, tsaka mga fake account, mga dummy accounts, di ba? Pero talaga napasikat din naman niya talaga yung word na tweet, di ba? Pag sinabing tweet talaga, balita yan. Pero mga kasambahay, dito naman tayo sa trip ko to. Sino sa inyo yung nakarating na sa night market? Ako, sa Baguio. Baguio night market. Sikat yan. Baguio night market. Ano ba mga night markets usually? Ay, meron sa Taytay. Actually, kahit parang depende nga yun sa mga barangay kung mag-open sila eh. Kung may event sa barangay, pwede sila mag-start ng saka depende sa season. Oo. Diba kapag ka mga Burr months yan, merong night market na sa Divisoria. Tapos mga mura yung mga bilihin. Sa Calgary, Canada kasi meron din silang pinupuntahan para mag-shopping at mag-try ng iba't ibang mouth-watering local and street foods. Kaya naman ililibot tayo ngayon ang ating production team sa Calgary Night Market dito sa Trip Ko To. Good morning Kuya at good morning mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa Calgary, Canada sa may Bridgeland community para makita ang isang kinaabangan ng mga Calgarians tuwing summer. Ito ang Calgary Night Market. Tara, puntahan natin. Calgary Night Market sa Bridgeland ay isa sa mga night market na makikita natin tuwing summer dito sa Calgary. At nag-feature ito ng mga iba't ibang handmade goods na gawa ng mga Calgarians. Nandiyan ang homemade hot sauce,
mga mugs, mga t-shirts, mga tote bags, at mga kape na gawa locally sa Calgary, Canada. At dahil mahilig ako sa kape, ay bumili ako ng isang medium roast na kape at titikman natin pag uwi. Hindi lang home goods o homemade products ang makikita dito sa Calgary Night Market. Meron din dyan mga live music and entertainment. At syempre, hindi mawawala ang food truck. Ilan lang ito sa pwede nyo makainan sa Calgary Night Market at may iba't iba pang pagkain dito. Pero ito ang binili namin dahil ito yung mukhang masarap. Ayan mga kasambahay, ang Calgary Night Market dito sa Bridgeland Community. Sana nag-enjoy kayo kagaya namin at nakita nyo ang mga iba't ibang mga binebenta dito sa Calgary Night Market na mga home goods, homemade products at accessories. At syempre, natikman natin ang mga ilang masasarap na pagkain dito sa Calgary Night Market. At sa susunod, samahan nyo uli kami dito sa Calgary sa trip ko to. Mahilig ba kayo pumunta sa mga ganyan? Kapag may pera. Yun ang problema. Talagang tanong. Tsaka kapag nagkikrave ka, dun maganda pumunta kasi talagang magkakatabi, tapos talagang mawawalan ka ng pera talaga. Kasi lahat ng gusto mo nandun. Kaya ang sarap pumunta dyan. Kasi one time naalala ko, inaya ko ng kuya ko sa ganyan magmamotor lang kami. Tapos pagpunta talaga namin doon, wala kaming ginawa kundi kumain ng kumain. Kasi ang daming mga tusok-tusok. Mahilig kami sa ganun. So yun yung mga hinahabol ko sa sa night market. Kayo, bumibili kayo ng mga gamit or talagang kain din? Depende. Pag maganda yung gamit, bibili ka. Pero mas masarap ka talaga kapag food. Although, magiging picky ka lang minsan. Kasi minsan, di ba, halimbawa, gusto mo, ikaw lang kakain, tapos malaking serving. True. Parang hindi mo siya ma-share. Wala kang ka-share. Kailangan i-invite. Pero naisip ko kasi hindi ako night market pala. Kung ganun lang, food park ba tawag doon? Yung mga food park. Parang meron din yun. Di ba yun yung parang nauso? Before kasi parang yung mga stall-stall na isang lugar na pagkain lang. Food park? Sa mall? Food court. Food court. Pwede rin food park. Pero meron malaking mall, di ba, open din siya. Lately lang yun yung food, ay hindi naman. Grabe, Before the pandemic. Lately sa akin yun, iniisip ko 2040, 20 ganun. Hindi pala lately yun, 10 years ago na pala yun. Before the pandemic, nauso yung food park. Tapos nung nag-pandemic, wala na siya kasi nga bawal na yung share-share, di ba? Bawal lumabas. Di ba meron dito sa may common sa Maginhawa, di ba? Yun yung isa sa mga malalapit dito sa QC na pupuntahan mo. Iba't ibang food parks yung meron. Dati ganun, yung mga food parks yung pinupunta. Pero night market kasi wala akong pambili. Siyempre, bibili yung mga kaibigan ko, makikihati ako sa pagkain na, di ba? Tama yan. Dapat talaga may kasama pag ganyan. Tsaka hindi mga nabubukas yung mga night market usually talaga pag mga yung mga Burr months, yung mga pa-December na may bonus na yung tao. Diba dun yan kapag mga January na pala, yung mga feeling natin nakakuha na ng bonus, nakasahod na. Diyan na nagbubukas yung mga night market. Nakamano ka na. Tsaka gusto ko sa night market din kasi kapag syempre diba meron na tayong mga bonus. Malamig kasi daw gabi ginagawa. Lalo na sa Baguio na trip ko talaga yung yung night market. Kasi bukod sa mga pagkain din na hilera, meron din yung mga bilihan ng mga jacket, ukay, di ba? Ukay, tsaka mga pasalubong. Kaya trip ko rin yung mga night market sa mga malalamig na lugar. Pero yung maganda nga, kung mag-night market ka nga, yung meron kang pambili kasi. Oo. Tsaka, ang isa nga daw sa mga gusto ng mga tao, ba't sila uukay or thrift shop sa mga night markets. Kasi sabi nila, kapag kunyari, bibili ka daw sa mga, ano ba tawag doon, yung mga kilalang mga brands na, kasi marami kayo magkakamuka. Kasi di ba nangyari yung minsan na puro post magkakamuka lahat ng damit noong December para magkakatulad.
Pero pag sa mga ganung night markets na may mga unique kang finds na makikita na. Oo, tapos ikaw may lang branded. Oo. Oo, 10 piso lang yung iba. Oo, hindi ko pa na-experience yung ganun. Yung mga kwento lang na 50 pesos jacket. Ganda rin ng mga thrift kasi may unique kang makukuha na ikaw lang ang meron. Tapos branded. Diba? Maganda rin yung mga ganyan. Pero ito naman sa ating Kristiyano drama, madalas tayong nakakapanood ng mga drama tungkol sa away pamilya na ang punot dulo ay pag-aagawan sa mana. Pero sa totoong buhay, karaniwan din kasing nagiging dahilan ng alitan ng magkakapamilya ay yung lupa o away sa pera. At ganyan din ang naging sitwasyon ng pamilya Enriquez na mapapanood natin ngayon dito sa Kristiyano Drama. And before I end reading your father's will and testament, the will further declares that according to the wish of architect Abraham Enrique, that Ezekiel Mateo Enrique is appointed as the will executor for reasons that architect Abraham only knows. Thank you. Patuloy niyo itaguyod ang magandang legacy na iniwan ng inyong ama. Ay, well. Nabasa ng last will and testament ni Dad. Siguro naman, masaya na kayo. Kasi mas marami siyang iniwan sa inyo kaysa sa akin. And by the way, dahil matagal kayong hindi nakasama ni Dad at ako ang araw-araw niyang kasama, baka naman nakalimutan niyo na ang laging paalala niya sa atin. O ikaw, Elisha, baka naman nakalimutan mo na mga bilin sa atin ni Dad. Aba, hindi tayo dapat nabubuhay sa luho. Kahit na alam nating marami tayong pera. Baka naman masyado ka nang nalilibang sa mga buy and sell mo ng magagandang properties. Happy birthday, Elisha. Anak ko, bilang regalo ko sa birthday mo, plano kong bilang ka uli ng bagong kotse. Dad, please don't buy me a new one. Naalala niyo po yung regalo niyo sa akin 2 years ago? Still in a good condition. Can't use them both naman po at the same time. Luho na po yan, Dad. Anyway, yung mga properties po, Dad, na gusto niyo pong bilhin sa Cork, Killarney at Dublin, okay na po yun lahat, ha? Ready na yun for your upcoming charity projects. Congratulations in advance. Salamat, anak. Alam ko, lagi kitang maasahan sa mga ganitong bagay. Oh, Kaya naman, I'm so proud of you, Iha. Siguro kung buhay lang yung mami mo, matutuwa din siya. Oh, Dad, thank you for your trust. Yung commission ko dyan, di ko na po kukunin, ha? Share ko na lang po yan for your upcoming charity works. Hello, Iha! Dad! I found the car that I've always wanted! Additional sa car collection ko. It's already reserved. I just need some money from you, kaya ako tumawag. And nga pala, Dad, yung beach resort sa County Kerry, yung sinabi ko sa inyo, that one is good for your health. And you know how I dream of having a big beach resort. Yung po kasing nabili ko last year, di ko na siya gusto. Let's buy this one. I will close the deal na. O sige na, Dad. Nga pala, I'll be home late tonight. Bye! Eh, ikaw naman, Kuya. Sa tingin ko, nakalimot ka na rin sa mga habili ni Dad. Ay, ikaw pa naman ang inaasahan niya sa lahat. You talk too much, Camila. Kuya Ezekiel, I don't think you're doing what Dad said. Eh, wala ka naman kasing pakialam sa mga nangyayari sa amin dito sa bahay. Dad, huwag niyo na pong alalahanin yung mga pangangailangan dito sa bahay. Naayos na pong lahat. Pati yung problema ni Camila, naayos na rin po. Dad, please, alagaan mo rin yung sarili mo.
Dito na kaya ulit ako tumira para mas malagaan kita. No need, anak. Kahit hindi ka nakatira dito, pero yung presensya mo, lagi naming nararamdaman. Hindi ka nakakalimot na kumustahin kami. To extend your love and concern. Malaking tulong na yun sa akin, sa mga kapatid mo, sa aming lahat dito sa bahay. I'm proud of you, my son. Camila, iha, paikuha mo naman yung gamot ko. Kailangan ko lang inumin. Nakalimutan ko. Nasa ibabaw ng mesa sa kwarto, please. Dad, can't you see nagmamadali na ako? I'm late for work. Ba't di mo utusan yung private nurse mo? Ben, Maria, Emma, maupo muna kayo sandali. Oh, ano to? Another reading ba ng Last Will and Testament? Nandito yung mga yan. Pwede maupo ka muna sandali. Hindi na dapat mangyari ito. Pero dahil sa kinakailangan, gagawin ko. Camila, walang araw na hindi kami nag-uusap ni Dad. Alam ko ang mga nangyayari dito sa bahay, mula sa mga kasama sa bahay, hanggang sa inyong dalawa ni Elisha. Camila, naalala mo ba yung mga sinasabi mo? Alam mo, before you remind us lahat ng mga itinuro at habilin sa atin ni Dad, tanungin mo muna yung sarili mo kung nagawa mo na ba. I-assess mo yung sarili mo. Hindi lang natin dapat sinasalita. It should be reflected din sa ating mga gawa. Ikaw na rin nagsabi, Camila, na itinuro sa atin ni Dad na lahat ng nakikita natin, temporal. Hindi natin dapat pinagtatalunan all material wealth that He left us. Dahil kung tayo rin ang mga matay, hindi natin madadalang lahat na ito sa hukay. Mag-alis ka ng puot at tinggit yan sa puso mo. Hindi mo kami mga kaaway. Mga kapatid mo kami. Alam ko, sa puso mo, ramdam mo yan. Di kahit kailan, ipinadama namin sa iyo na ampun ka. We accepted you na tunay naming kapatid dahil Dad treated you na kanyang tunay na anak. Kuya. Alam nyo, sa napakaraming bagay na itinuro ni Dad sa atin, isang bagay ang huwag nating kalilimutan. Ang pangunahing aral ni Dad sa atin ay ang pag-ibig. Dahil kung wala ito, hindi natin magagawa lahat ng itinuro niya sa atin. Lahat ng kanyang habilin. Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Unang Juan 3:18. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Santiago 1:22. Nangyayari talaga sa mga sa mga family gathering, yung hindi minsan may iwasan yung pag-uusap about sa mga sa pera, sa lupa, sa mga ari-arian. Pero naalala ko din kasi before sa family namin, sa side ng father ko, may ganyan kaming kumbaga dati na parang naging tradisyon na siya na nung una nag-uusap about sa mga ari-arian. Pero dumating kasi kami sa point na talagang after kasi ng reunion ng mga gathering, parang after parang may may pagkakaaway-away na may tampuhan na, kaya parang
dumating din sa point na pinutol namin yun na kapag family reunion, dapat kain lang tayo, all about happy moments lang, walang usapan muna sa ganyan. Parang naging rule yun sa family namin na kapag all about pera or ari-arian, dapat sa mga phone call na lang idadaan, wag sa family reunion. Kaya magandang reminder din to sa atin na kapag mga family gatherings, isipin natin yung, kumbaga, yung pag-iibigan na dapat nananatili sa family natin. Iwasan muna natin yung mga bagay na makakasira pa sa relationship, saka yung mga tampuhan, di ba? Kasi pag family, natin yan, dapat close tayo, di ba? Kaya magandang reminder sa atin. Saka totoo yung sinasabi nila na hindi mo naman madadala sa langit, di ba? Yung pera mo, yung lupa mo. Kaya imbes na mag-invest tayo dito sa mga bagay na panglaman, mag-invest tayo nung yung mga panglangit na bagay, di ba? Yun yung tipunin natin na kayamanan. And speaking of kayamanan sa langit, sa nagpapatuloy po na charity works ng Members Church of God International, isa pang komunidad sa Baguio City ang napaglingkuran ng MCGI Medical Team sa isinagawang medical mission sa Barangay Quezon Hill. Bukod sa libreng serbisyong medikal, ay nakapagsagawa rin po doon ng free legal consultation at iba pang libreng serbisyo dahil MCGI Cares. We could not do it alone, but through you, salamat sa Diyos at meron tayong mga ganitong programa. Tayo mismo ang dumarating sa kanilang mga barangays. Something din that makes it different ay yung inclusion ng spiritual empowerment. The spiritual empowerment really matters. Nakita po natin itong MCGI Cares. Napakaganda naman po ang proyekto na to kasi marami po kayong natutulungan. Umikot ako kanina, nakita ko mga doctors ninyo, no? Talagang lisensyado at talagang yan ang kanilang expertise. At nakita natin ang daming dumalo. Ang laking tulong po sa bayan ng Baguio at saka sa Barangay Pinsao and Barangay Quezon Hill. Kaya natutuwa ako para rin sa mga tao natin na gaganda ang kanilang health kasi nga alam na nila kung may sakit sila o wala. At malaking tulong ho yun sa kanila. At saka pati yung mga gamot. Nakita natin napaka-orderly, tsaka very well organized. Kasi may iba-ibang sangay ng health, no? At meron pa tayong legal, at meron pa tayong pakain. Kaya siguro hanggang ngayon marami pa rin dumadating para magpa-check up. Kaya maraming salamat sa inyo at saka sa UNTV, sa MCGI. We really appreciate your efforts and initiatives. Kita ko po yung consistent na serbisyo po ninyo na siyang tumutulong sa ating mga taga-syudad ng Baguio. Ang city government ay natutuwa at inaamin po namin that we could not do it alone. But through you, salamat sa Diyos at meron tayong mga ganitong programa. It's something that is really amazing. Itong programa po ng MCGI na alam po natin na mas nararamdaman ng ating mga kababayan kasi tayo mismo ang dumarating sa kanilang mga barangays. Something din that makes it different ay yung inclusion ng spiritual empowerment. Yan yung nakita ko na really impactful sa parte po ng ating mga kababayan, not only medical vision, not only yung presence natin, but the spiritual empowerment really matters. Very successful. Kasi ang nakinabang dito napakarami. Especially yung mga walang-wala. Saka pati yung merong mga makita ko yung mga merong pera dyan, yung mga merong nakipila sila para sa lahat to. Kaya doon ako namangha yung talagang so wonderful na nabigyan kami ng biyaya ng MCGI. 1 in a million. This is a very memorable experience, a medical mission that will not be forgotten by my constituents. Again, thank you. Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung mga kawang-gawa na ginagawa nyo, yung medical mission. Ngayon, ako na mismo ang
parang key witness o ako yung nakapatotoo mismo kung gaano kaganda ito sa aktual, sa kabuuan nitong mga bagay na ito. At napaka-organisado na isang pagkakawang gawa sa ating mga maliliit na kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Sa nakita ko kanina sa mga miyembro, sa mga kasamahan dito sa MCGI, kikita mo yung kanilang warm welcome, yung kanilang volunteerism, yung espiritu ba na makikita mo na parang nasisinag mo ang Diyos sa kanila. Sa kanilang mga ngiti, sa kanilang pag-ayuda, sa mga iba't ibang medical na mga proseso na ibinibigay ng MCGI. Kumbaga, dito ko nakikita talaga yung katapatan ng Panginoon Diyos, yung kanyang love and faith. Kaya itong mga bagay na ito ay nagagawa ng napakadali at buong-buo yung puso ng bawat isa. No? Gaya din yung mga recipients, makita mo kanina, sila ay tuwang-tuwa talaga. Ang aking dalangin sana, kami rin ay maging kagamit-gamit sa Panginoon Diyos. At para kami rin ay makaluwalhati sa Panginoon Diyos. Napakalaki po ng aking pasasalamat sa MCGI. Alam niyo po, nung unang-una kong na-encounter si Brother Daniel Rason, nung namasyalo siya sa akin sa opisina, nakita ko kagad yung kanyang kalooban. At doon ko rin po natutunan yung salitang salamat sa Diyos. Dahil karamitan ho, tuwing ako, lagi po ako nagpapasalamat sa tao. Pati ho yung mga tao, lagi yung pagpapasalamat sa akin. Only to find out na dapat ho pala yung mga kabaitan na binibigay ho natin sa mga iba't ibang tao, yung mga grace at mga blessings ho na ibibigay ho natin, galing ho sa Panginoon. Kaya tama lang ho na instead ho na magsabi ho tayong salamat Brother Daniel, salamat Mayor, sabihin na lang ho natin salamat sa Diyos. Ang inyong pamumuhay maging kasang-ayon ng Ebanghelyo ni Kristo. E di pabayaan natin yung ating kabuhayan na ayon sa Ebanghelyo ni Kristo ay magsalita para ma-counter naman yung nagsasalita ng mga walang kabuluhan, para yung kabuhayan natin na nagsasalita na ang sinasabi ay yung aral ng Ebanghelyo na ating isinasa kabuhayan ay maging sa ikaliligtas naman at maging sa ikapupuri ng Diyos at magdadala sa tao para ang tao ay sumamba sa Diyos at maalis doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Salamat sa Diyos kahit papaano nakakabahagi tayo at naging instrumento tayo sa mga maliliit natin na kababayan na mabigyan sila ng tulong kahit papaano. Naalala ko nga sabi ni Kuya Daniel kahapon, hindi ko masayod, di ba? Yung parang tayo din naman, may hirap lang din naman tayo dito sa MCGI. Pero, paano nating nagagawa itong lahat ng mga bagay na ito? Siyempre, sa tulong at awa ng Panginoon. Kung meron talaga tayong nasa na gumawa ng mabuti, hindi tayo pababayaan ng Diyos at tutulungan niya tayo na magawa ito. That's right. And dahil dyan, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning sa aking Mamsi at Happy SPVB. Hello, Mamsi! Hey. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protein, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguro din may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets.
And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning! And gusto ko lang batiin na happy birthday si Kuya James Dirayunan! Yeah. Good morning and thank you rin sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Teka lang, may mapatin pa ako. Sige na, batiin mo na. Happy birthday sa aming Tinibet! Night Market! Night Market! Shanghai! Salamat po sa Diyos! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!